Sa araling ito ay pag-aaralan naman natin ang wika, panitikan, at media. Pag-aaralan natin kung paano maging magalang sa pananalita, palawakin ang ating talasalitaan, unawain ang balita at media. Mga araling tatalakayin, magalang na pananalita, talasalitaan at definisyon, formal at di-formal na wika, pag-unawa sa balita, editorial cartoon, media at komunikasyon, dula, refleksyon sa binasa. Ano ang magalang na pananalita? Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagbibigay ng puna, pagbibigay ng mungkahi, pagpapahayag ng pangangailangan. Po at opo, tanda ng paggalang sa nakatatanda. Maaari po ba? Paghingi ng pahintulot. Maraming salamat po. Pagpapakita ng pasasalamat. Paumanhin po. Paghingi ng dispensa. Ito ay ilan sa mga halimbawa ng magalang na pananalita. Halimbawa ng pagbibigay ng puna. Maganda po ang inyong gawa, ngunit maaari po bang dagdagan ng kulay? Pasensya na po, sa tingin ko po, ay mas maayos kung. Halimbawa ng pagbibigay ng mungkahi. Iminumungkahi ko po na, maaari po ba nating subukan ang halimbawa ng pagpapahayag ng pangangailangan? Paano humingi ng tulong ng may paggalang? Maaari po ba nating hiramin ang nais ko po sanang humingi ng tulong tungkol sa talasalitaan. Ito ang kahulugan ng salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Direkta at tiyak ang kahulugang ibinibigay nito. Halimbawa, salita, likha. Definisyon, bagay na ginawa o binuo sa pamamagitan ng talino o sining. Minsan, hindi na kailangan ng diksyonaryo dahil ang kahulugan ay nasa loob na ng pangungusap. Halimbawa, ang mga bata ay nagtatampisaw sa baha kaya naman basang-basa ang kanilang mga paa. Pahiwatig, dahil sa salitang baha, at basang-basa, ang ibig sabihin ng nagtatampisaw ay paglalaro sa tubig. Formal na wika, ito ang mga salitang ginagamit sa mga seryosong pagkakataon at sa mga taong may awtoridad o hindi natin gaanong kakilala. Saan ginagamit? Paaralan, simbahan, pagpupulong, pagbabalita, at pagsulat ng liham sa opisina. Katangian, maingat ang pagpili ng salita, sumusunod sa tamang balarila, at karaniwang gumagamit ng po, at opo. Di-formal na wika, ito ang mga salitang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Saan ginagamit? Sa bahay, sa kalaro, sa malalapit na kaibigan, o sa palengke. Katangian, karaniwang maikli ang mga salita, may mga hiram na salita, o mga salitang slang. Kailan gagamitin? Pakikipag-usap sa punong guro. Wastong gamit, formal, magandang umaga po, maaari po ba kaming magtanong? Pakikipag-asaran sa kalaro sa labas. Wastong gamit, di formal, oy, ang bilis mo tumakbo. Pagsulat ng liham para sa mayor. Wastong gamit, formal, ipinapaabot po namin ang aming pasasalamat. Halimbawa ng mga salitang formal at di formal. UC, di formal. Asawa, formal. Sibog, di formal. Paaralan, formal. Lodi, di formal. Balita at pag-unawa nito. Ang balita ay ulat tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa na mahalagang malaman ng mga mamamayan. Layunin nito na magbigay ng impormasyon at hindi lamang para maglibang. Ito ay dapat na totoo, walang kinikilingan, at napapanahon. Ang sinaunang anim na dapat malaman sa pag-unawa ng balita. Sino, ang mga taong kasangkot? Ano, ang pangyayaring naganap? Saan, ang lugar kung saan naganap ang balita? Kailan, ang oras o petsa ng pangyayari? Bakit, ang dahilan ng pangyayari? Paano, ang paraan kung paano naganap ang insidente? Bahagi ng balita. Pamatnubay, ang pinakaunang talata ng balita kung saan matatagpuan ang pinakamahalagang detalye. Katawan, dito matatagpuan ang mga karagdagang detalye at paliwanag tungkol sa pamatnubay. Katangian ng pahayag na impormatibo. Nakabatay sa katotohanan. Gumagamit ng mga datos o ebidensya. Malinaw at madaling intindihin. Editorial cartoon. Ito ay isang larawang guhit na nagpapahayag ng opinyon, puna, o saloobin ng isang pahayagan tungkol sa isang napapanahong isyu. Karaniwang matatagpuan ito sa pahina ng editorial, opinyon, ng isang dyaryo. Layunin nito na magpatawa, mangutya, o magmulat ng kaisipan ng mga mambabasa. Mga karaniwang simbolo sa editorial cartoon. Hustisya, madalas katawanin ng timbangan, o isang babaeng may piring ang mata. Pilipinas, kinakatawan ni Juan de la Cruz, lalaking nakasalakot at tsinelas.
Kahirapan, madalas ipakita bilang isang gusgusing bata o barong-barong. Sakit o pandemya, madalas ipakita bilang isang higanteng virus o nakakatakot na nilalang. Paano magsuri ng editorial cartoon? Ito ang mga iilan. Pagmamasid, ano ang mga nakikita mo sa larawan? Sino ang mga tauhan? Ano ang kanilang ginagawa? Pag-unawa sa simbolo, ano ang kinakatawan ng mga bagay na iginuhit? Pagbuo ng opinyon, sang-ayon ka ba o hindi sa mensahe ng gumuhit, at bakit? Halimbawa ng pagsusuri, halimbawa, issue tungkol sa pagtatapon ng basura o paggamit ng gadget. Tanong 1, ano ang paksa ng editorial cartoon? Tanong 2, ano ang mensaheng nais iparating ng cartoonista? Tanong 3, ano ang iyong reaksyon dito? Ano ang radio broadcasting? Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon, balita, at musika sa pamamagitan ng sound waves o tunog lamang. Katangian, ang tanging gamit ay ang boses at sound effects. Walang nakikitang larawan ng mga tagapakinig, kaya kailangang malinaw at madamdamin ang pagsasalita. Ano ang teleradyo? Ito ay ang modernong pagsasanib ng telebisyon at radyo. Ang programa sa radyo ay kinukuhanan ng video upang mapanood din sa TV o internet, halimbawa, DZMM Teleradyo o DZRH News TV. Katangian, nakikita na ang mukha at kilos ng mga anchor o tagapagbalita. Pagkilala sa script. Ang script ang nagsisilbing mapa, o gabay ng mga tagapagbalita at aktor. Mga bahagi ng radio script. Sound effects, tunog na maririnig, halimbawa, tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan. Musika, musikang pampasigla o pampalungkot. Tagapagbalita, ang taong nagsasalita. Panitikan, ang dula, maikling tagpo. Ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa entablado. Mga elemento, tauhan, ang mga gumaganap. Tagpuan, saan at kailan nangyari ang kwento. Dialogo, ang mga salitang binibigkas ng mga tauhan. Script, ang nakasulat na gabay ng dula. Mga elemento ng dula. Upang mabuo ang isang dula, kailangan ang mga sumusunod. Tauhan, ang mga taong gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento. Tagpuan, ang lugar at panahon kung saan nangyayari ang dula. Dialogo, ang mga linyang binibigkas ng mga tauhan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng dula. Script, ang nakasulat na gabay ng mga aktor at direktor. Pagkilala sa script ng dula. Pangalan ng tauhan, nakasulat sa malalaking titik sa kaliwa. Panaklong, dito nakasulat ang dapat gawin o emosyon ng aktor, halimbawa, galit, umiiyak, pabulong. Halimbawa, Ana, nagmamadaling pumasok, nanay. Nanay, nakakuha po ako ng mataas na marka. Refleksyon sa binasa. Ang refleksyon ay ang pagbabahagi ng iyong personal na iniisip, naramdaman, at natutunan matapos magbasa o manood ng isang akda. Hindi lamang ito pagbubuod ng kwento, ito ay pag-uugnay ng binasa sa iyong sariling karanasan. Mga hakbang sa pagsusuri ng binasa. Ano ang paksa? Tungkol saan ang binasa? Ano ang layunin ng may akda? Magbigay alam ba, mangaliw, o manghikayat? Ano ang naramdaman ko? Maaaring masaya, malungkot, nagulat, o nagalit? Ano ang aral na nakuha ko? Gabay na tanong sa paggawa ng refleksyon. Maaaring gamitin ang mga pansimulang pangungusap na ito upang makatulong sa pagsulat. Matapos kong basahin ang teksto, nalaman ko na. Naramdaman ko ang lungkot, saya dahil. Maiuugnay ko ito sa aking buhay sa pamamagitan ng. Simula ngayon, gagawin ko na ang. Format ng pagsulat ng refleksyon. Panimula, pamagat ng binasa at maikling ideya. Katawan, ang iyong reaksyon at koneksyon sa iyong buhay. Wakas, ang aral o pangakong gagawin. Maraming salamat at naway marami kayong natutunan sa bidyong ito.